What's up mga ka-lines? So ito pala ay continue tayo sa ating ginagawa. At dito makikita natin na i-prepare natin for curve yung gawin natin. So ang guhit po niyan ay nasa mga 3 cm o 30 mm. So ganyan lang po ang gagamitin niyo para hindi na kayo mag guhit-guhit. Ayan, makikita niyo. Ano po yan ay plain sheet na tinupi na may sukat na 30 mm, tapos may konting bend sa dulo, tapos sinasabit lang po natin dyan sa may bunganga para pantay yung guhit. Pagkatapos ng clients ay guguhitan siya ng dinidivide natin yan sa 3 cm din or 30 mm. So ayan po, habang ginuguhitan natin yan ay mag-enjoy muna guys sa panonood para may matutunan kayo at may makakuha kayong mga idea kung paano ko kino-curve natin yan. Itong susunod nating video ay makikita dyan na ang mga technique natin. So subaybay lang po kayo, huwag kayong bibitaw at huwag kayong mag-escape para siguradong makuha nyo ang ating mga discarded mga technique kung paano natin hindi ko curve itong 12 inches diameter use oil stove. So ayan po, at shout out pala kay Sir Nolsen, ulit ko ulit dahil ito ay kanya pa rin, tapos napagawa siya uli ng panibagong ganito rin kalaki. So thank you Lord, shout out Sir Nolsen. Meron pa siyang bagnitan, kung sino pong malapit sa Taguig, mamaya ilagay ko dito yung kanyang store dito sa huli or sa comment, ilalagay ko yung kanyang link para sa mga taga-Taguig dyan ay kung gustong mag-order sa kanya na mga gagawing sisig ba or bagnet. Siguro marami pang ibang putahe, magkabalang araw makapunta tayo doon at matikman yung kanyang mga recipe. So dito po sa video na yan ay na po makikita nyo na ginagrind po natin yan. So dyan wala na tayo magagawa dyan, kailangan talaga natin ng medyo malaki na cutting dish at medyo malalim-lalim. 3 cm po yung ating kagatingin. So may diskarte din po dyan pag halimbawa maliit na yung cutting dish, so medyo tagilid mo lang ng konti ang ating grinder para makuha natin yung tamang kakatingin, yung sukat. So yan, ayan, kita nyo na inipitan natin para safety siya. So yan po ang gagawin sa mga baguhan, huwag lang yung hawak-hawak. Pero kung talagang professional na kayo ay pwede naman na hawak-hawak lang ang gagawin nyo para sa mga baguhan lang na gustong matuto sa gumawa ng kalan or yung kalan nila. So yung finished product natin ipakita rin natin, saka yung fire test nito ay ipapakita din natin dito kung gaano siya kalakas. Siguro naman kung nalakasan kayo dun sa 10 inches ay sigurado mas malakas lang naman to ng konti. Siguro 10 inches, ito ay 12 inches. Kung halimbawa ang apoy nun ito mataas ng mga 10 inches, ito tataas din 12 inches. Ganun lang yun, kasimple. Kaya yan po, nakita nyo na medyo malaki pa yung pinalitan natin dahil hindi na po siya nakakasagad doon. Gawa ng 3 mm. Pero pag halimbawa naman ibang size, 8, 6, 5, 4, 3, ay depende na po sa inyo sa gumagawa yan kung kano kalalim. Pero dito sa 12 inches sa 10 inches ay kailangan po 30 mm yung lalim para makuha talaga yung pagka-pressure niya. At dito naman sa nakapila pa sa atin yung taga Tarlac, so hindi pa siya naka-decide sa kanyang orderin kasi pang slaughter niya gagamitin. So hindi pa kami naka final na
usapan. So antay-antay lang muna. So yun po yung pagkakating na yan. Kung halimbawa baguhan pa kayo, wag niyo kayo mag-cutting na medyo patagilid. Dapat puro sentro lang muna para hindi kayo mabiakan ng cutting disc. Kagaya niya, no, nag-umpisa na ako sa side na yan, ay medyo patagilid yan. Kasi pag halimbawa baguhan pa lang kayo mag-cutting yan, pas pinatagilid nyo, tatabingi yung cutting. So pangit. Pag kino-curve ninyo yan, halimbawa pakita dito sa may part na sa last video, yung kino-curve ko ay magpang-abot yung dalawang dulo, so matigas siya. So kailangan nyo pa i-grind uli, doble trabaho na. So kailangan straight din yung pagkakating. Ayan o, tingnan nyo po, maliit na yung ating cutting disc. Ayan o, so pinilit ko na yan dyan sa time na yan kasi talagang isa na lang yata. Ayan o, finish na siya. So dito, ang kasunod dito mga boss, mga ka-lines, ay yan, pinapakita pa natin dyan na 4 yung naubos dun sa cutting na yan, mula nung pag-cutting hanggang dyan sa design na yan. So ayan po, makikita nyo kung paano natin kinukurve yan. So gagawa lang po kayo ng marang plate na ganyan, tapos lagyan nyo ng handle, tapos i-curve ninyo. Ayan. So pasensya na po kayo, wala po tayong mga bagong diskarte ngayon sa paggawa ng kalan, kasi sigurado halos lahat na yata lumalabas na sa YouTube or Facebook, mga iba-ibang klase ng kalan. So pinapakita ko lang dito hindi naka fast forward na gusto, so nasa DOS lang po yung fast forward nito para makita talaga yung paano yan. Kasi pag sa fast forward kasi sobrang bilis, hindi na masundan ng mga baguhan. Pero yung mga talagang welder o mga fabricator, makita pa lang nila yan, maisip na nila kung paano yan. Kahit hindi na ipakita kung paano ginawa, alam na nila kung paano gawin yan kasi fabricator nga. So magagawa nila ng paraan yan. Lalo na sa mga veteranong fabricator, wala na imposible sa kanila. Ayan po, nakikita nyo po, diba halos yung pinagkatingan niya na nagpang-abot na yan. Ayan o, nagpang-abot yan pag binibent yan, ay kino-curve. So shout out pala sa mga nagtitiwala sa ating product, ating mga customer na bumibili hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, sa mga ngayon pa lang na bumibili, ay shoutout sa inyo. Ayan po, makikita nyo dyan. So yung ano yan, may second cutting pa po yan.